Hudas sa mga Duterte, tukoy na. Eto na, lumabas na ang mga hudas at nagpakilala na sa publiko. Naku po, grabe itong pag-uusapan natin ngayon. Talagang naglilitawan na sila. Oo, hindi lang sa kampo ng mga Marcos, kundi sa kampo ng mga Duterte, meron din. At alam naman natin na talagang ang daming humudas na sa mga Duterte, kaya tayo ay dalang-dala na sa mga ganitong gawain ng mga kaibigan ng mga Duterte. Oo, at parang papamunuan pa itong mangyayaring impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Naku po, malupit tong sino kaya to? Sino kaya tong hudas na to? Kasi yung isang hudas naligwak na. Hindi nakapasok sa senatorial. Ano kaya yun? Wala po ako papangalanan pero may isa pong hudas na hindi nakapasok. Para sa akin, nararamdaman kong hudas siya. Nararamdaman kong hudas siya at may mga nakapagsabi din sa akin na hudas din talaga siya. Buti na lang talaga hindi din siya nakapasok sa Senado kasi baka isa pa siya sa mamuno sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayun yung mahirap diha. No, yung akala mo tropa, akala mo totoong kaibigan, akala mo totoong kakampi, yung pala hudas din. Pero yun nga, sa totoo nga lang, ang dami talaga nating nakitang hudas or nakilalang mga hudas sa mga Duterte, katulad lang yan nung mga nagliparan. Number 1 na sa isa sa mga hudas, si Tolentino, na dating Ninoy na tumalon sa Duterte tapos tumalon sa Marcos. Buti na lang talaga yung mga tao ay marunong na rin kumilatis. Excuse me po. Marunong sila kumilatis at hindi na sila nagpauto kay Tolentino. Speaking of hudas din, nandiyan din si Pacquiao. At sa Congress, napakaraming hudas. Yung mga talagang sinasambang noon si Pangulong Duterte, sila ngayon yung mga humahatak pa ilalim kay Pangulong Duterte. Ganun kalupit ang mga hudas na to. Ganyan sila kalupit, no? Kaya tayo medyo dala na tayo sa mga hudas-hudas na yan. Kaya medyo hindi natin masyadong pinagkakatiwalaan yung mga kunwaring kumakampi sa mga Duterte. Pero alam ko naman na ang mga Duterte, kabisado na nila agad yan kung sino yung mga hudas na yan. Kung sino yung mga taong huhudas sa kanila. Talagang alam na nila, kaso sa sobrang bait ng mga Duterte, kaya ubo pa. Kaya siguro kaya talagang hinahayaan na lang nila. Ganun kalupit na ganun talaga din kabait ang mga Duterte. Hindi sila palatanim ng sama ng loob at hindi sila bumabawi agad or parang yung katod nung nangyayari ngayon na parang mangyayaring bawian lang. Pustahan tayo. Yung mga congressman dyan, yung mga police na hindi babawian ng mga Duterte kung walang kaso. Katulad lang ni Torre. Sandamakmak ang kaso ni Torre. So natural na talagang makukulong siya pag ang mga Duterte na ang presidente ng Pilipinas. Katulad niyan, yung ibang mga congressman dyan na bumaliktad din. Dami rin mga mga kaso din. Lalo na yung iba dyan, hindi na nakasampa ulit. Hindi na nakatungtong sa pagiging congressman. Hindi na sila pinanalo ni Marcos tapos na daw yung kanilang trabaho. So ibang grupo naman yung bubuin. Samantalang, speaking of impeachment nga kay Vice President Sara Duterte, at bago natin ilabas yung mga muka, ulitin ko mga muka ng mga hudas sa mga Duterte.
bago natin ilabas yun, paano, eto, hindi to prank baka sabihin nyo, prank na naman, clickbait, ganun. Meron po talaga, at ilalabas natin dito yan, no. Dito nga, no, tawag dito, panoorin po muna natin etong mapatungkol sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. So ito po, panoorin po natin. Sabay ng nagdaang araw ng botohan, buong kumpiyansang inihayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kahandaan sa anumang kahihinatnan ng impeachment case na isinusulong laban sa kanya. Matatag ang pangalawang Pangulo sa harap ng mga kontrobersya habang ipinapakita ang paninindigan para sa patuloy na pagbabago sa bansa. Narito ang ulat ni Jean Domingo. Walang pag-aalinlangan at puno ng determinasyon ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa gitna na nagpapatuloy na usapin patungkol sa impeachment case laban sa kanya. Sa kabila ng kontrobersya, matatag ang pangalawang Pangulo sa kanyang posisyon na nagpapakita ng hindi natitinag na paninindigan para sa mandato ng kanyang panunungkulan. Ayon kay VP Sara, handa na siya sa anumang magiging resulta ng proseso matapos ang halalan. Binigyang diin niya na bahagi ng kanyang tungkulin ang harapin ng anumang hamon, maging ito man ang illegal na proseso o usaping pampolitika. Kahit anong mangyari dyan, guilty or acquittal, handa na ako sa kung anong mangyayari. Samantala, binigyang diin ni VP Sara na ang kanyang masigasig na pangampanya ay hindi para protektahan ang kanyang sarili mula sa impeachment case o para sa kanyang ama, kundi para sa pagpapatuloy ng mga nasimulang reforma at tunay na pagbabago sa bansa. Anya, ang bawat hakbang at desisyon ay para sa kapakanan ng mga Pilipino sa hangaring maipagpatuloy ang mga advokasya at programang nagtataguyod ng kaunlaran at seguridad sa bawat Pilipino. Matapang niya rin ipinahayag ang kanyang layunin na itaguyod ang mga programa para sa mas maunlad at mas matatag na Pilipinas, kasabay ng pagdadala ng inspirasyon mula sa pamana ng dating Pangulo Rodrigo Duterte. Well, hindi ko naman siya tiningnan na gano'n eh. Hindi ko naman siya tiningnan na nangampanya ako para sa mga issues ko or sa issues ni dating Pangulong Duterte. Dahil ang issue ko lang naman ay ang impeachment. So, sinasabi ko na nga na yung impeachment naman, kahit anong mangyari dyan, guilty or acquittal, handa na ako sa kung anong mangyayari. Tiningnan ko siya as one group of individuals, hopefully soon to be senators, who can continue to push for yung sinasabi nating tunay na pagbabago na nasimulan ni Pangulong Duterte. Na yun din yung platform noong 2022 but apparently hindi natin nakikita ngayon. So we want to push for that unity and continuity. Napaka-confident ni Vice President Sara Duterte. Palakpakan natin. Tsaka hindi ganito kasi yan eh. Alam mo, kapag ikaw ay wala namang ginawang masama at wala ka naman talagang kaso, wala ka naman talagang dapat pangambahan sa impeachment mo dahil hindi mo naman talaga ginawa yun. So ganito ang magiging ganito magiging postura mo o yung ganito katatag. No, hindi katulad, tingnan nyo dun sa mga bataan ni Marcos. Pansinin nyo, lalo na si Auntie Claire. Tingnan nyo si Auntie Claire kapag tawag dito, kapag dinidepensa, sila todo depensa kay Marcos. Katulad yan, may impeachment na hinain si Cardema sa Congress. So medyo kabado na naman at kung makikita nyo, todo tanggol na naman yung mga ulupong, yung mga garapata ni Romualdez. No? So kung papansinin niyo yung kampo ni BBM, kung makatanggol mapatungkol sa impeachment kay BBM, todo tanggol, todo react. Talagang alam mo yung may kita mong takot na takot sila. Samantalang dito kay Vice President Sara, kampante siya kasi nga alam niya na wala naman siyang ginawang masama. Ngayon, kung may impeachment siya, hindi rin big deal sa kanya yun. No, hindi rin big deal hindi niya masyadong pinoproblema yun dahil alam niya na wala siyang ginawang masama. Depende na lang kapag ginawa ng Senado na katulad nung ginawa kay
Chief Justice Corona noon na talagang pinagtulong-tulungan ng mga senador. Biruin mo ang kagustuhan lang naman ni Chief Justice Renato Corona noon ay maibigay yung lupa sa Hacienda Luisita para sa mga mahihirap, pero ang ginawa ng Senado, inimpeach siya dahil doon sa kagustuhan niyang makatulong sa mahihirap. So dito kay Vice President Sara Duterte, wag naman sanang mangyari ho yun, no? Na mangyari sa kanya yung ginawa kay Corona, na pinagtulong-tulungan talaga siya. Kaya nga sabi nga namin, napakahalaga talaga na maipasok yung 10 Duterte senatorial candidate, kasi nga doon sobrang lakas na at hindi na tayo mag-iisip, hindi na tayo mangangamba dito mapatungkol sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. At kagaya rin ng sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi naman namin inendorso ang mga kandidatong yan para pagtanggol kami or kalabanin yung mga anti-Duterte, yung mga ayaw sa amin. Kaya namin sila inendorso kasi nga gusto rin namin na mapanatili kung ano yung mga nasimulan, lalo na yung Build Project at yung mga batas na kailangan maipasa sa Senado, hindi lang nakatutok sa mga Duterte. Kasi kung mapapansin nyo ngayon, katulad na lang ng Congress, wala nang ibang ginawa ang Congress kundi puro Duterte na lang, Duterte. Samantalang yung mga distrito nila napabayaan na nila. 'Di ba? Ang ginagawa na lang nilang pangtapal sa mga reklamo at problema ng kanilang distrito ay yung ayuda. Sabi ko nga sa inyo, wala namang masama sa ayuda, kaso ang masama kasi doon galing din sa masama yun. Yun yung problema doon At ang masama pa doon, yun nga, parang tinotolerate mo yung mga kababayan mo, yung mga nasasakupan mo na maging tamad at umasa lang sa gobyerno. Yan talaga ang purpose ng ayuda. At hindi naman din pangmatagalan na ang ayuda, kundi pang sandalian lang. 3 to 4 days wala nang ayuda. Sabihin na lang natin yung AX tupad tsaka yung AX tupad, ano pa ba yung iba? Sabihin na natin tig 225 yun, no? Hindi 4,000. Sa panahon ngayon 4,000 mo, mamili ka na, wala na. Ubus na agad. Kaya sabi ko talagang sobrang toxic niyang mga ayuda na yan. Ang maganda sana nga talaga dyan kung inilaan niyang ayuda na yan sa pangmatagalan na mapapakinabangan ng mga Pilipino. Yun ang maganda doon. Kaso pagdating niya sa ganito, wala talaga mapapakinabangan, yung panandalian lang. So ang ganda nung sinabi dito ni Vice President Sara Duterte, no, na hindi namin inendorso yung mga kandidatong yan para kampihan kami o protektahan kami, hindi ganon. Dinendorso namin sila dahil para maituloy ang tuluyang proseso or progreso ng Pilipinas. So napakaganda nun. Samantalang naman, saan yung video na yun? Ito. Katulad na lang yan. Saan yan? Ito. Wag yan. Ito. Hanapin natin yan. Ito. Speaking of impeachment pa rin kay Vice President Sara Duterte, no? Katulad na lang nito. Pakinggan natin. Alam nyo, ang ganda ng sinabi dito ni ng pangalan nito. Nakalimutan ko. Basta etong Professor Mario Ferdinand Ayano Passion, yan, panoorin natin to. Ang ganda ng sinabi niya rito. Play. Para matanggal siya ay conviction, no? After impeachment, hindi ka matatanggal basta-basta kung hindi ka mako-convict ng Senate sitting as the impeachment court. So sa tingin ko malabo na ma-convict si Vice President Sara hanggat nandiyan si Bongo, si Bato, si Marcoleta, no, tapos si Ping Lacson at saka si Soto. Sumusunod ito sa isang malaking religious bloc, hindi ko nababanggitin ang pangalan, na kaalyado
Pero ako nalalabuan ako kay kay Ping Lacson Oo, hindi ako 100% na sure na kakampi si Ping Lacson sa sa mga Duterte. Hindi ako kay Tito Soto maaari pwede pa, pero kay Ping Lacson mukhang malabo. May din kasi yun minsan may tagis din. Mga Duterte. Sa tingin niyo po ba itong mga namomonitor na mga glitch o di kaya ay mga pagtatanong ng ating mga kababayan, mga problemang na-encounter nila, hindi ba obligado ang COMELEC dito na agad tugunan na ito at hindi na antayin na dapat merong mga formal na mga request, merong mga agad-agad na, kumbaga, kailangan mo nang magreklamo, wala bang kapangyarihan ang COMELEC? Kasi, di ba, nakasalalay sa kanila, pati sa batas, na dapat magkaroon ng transparent na halalan. Yun nga ang problema si Amy, kapatid ni Bongbong. Pag-upo ni Amy, nangako siya na rerepasuhin itong automated voting system. Noong umpisa, yun nga yung ginagawa niya. Nagkakaroon ng mga hearing, no? At yung NGO na kakampi ko, kaibigan ko, nagpe-present ng mga position papers doon kina Amy, no? Pinagpipilitan nga yung hybrid system. Aba, later on, it died a natural death. Parang nakalimutan na at napunta na yung isip ni Amy sa ibang matters. Nakalimutan na yung amendment of the hybrid para ipasok. Walang yan, wala pala akong boses. Daldal ako ng daldal, hindi ko pala na-on yung audio. Ulitin ko yung sinabi ko, ulitin ko. Yung tawag dito, yung eto pala, etong si Amy Marcos may pinangako pala na tatrabahuin itong automated voting machine. Parang tututulan niya ata to, pero bakit hindi kaya niya tinutulan na? Ayan ako po kaya naman siguro baka kaya hindi na tinutulan kasi nag-usap na talaga. Parang 20 pesos kilo na bigas na to ni Marcos Jr. Tingnan nyo, ano talaga sila, magkapatid talaga. No, hindi man lang tinutupad ko ano yung mga pinangako. Nagpangako-ngako kayo tapos di nyo tutupad. Yan ngayon. Marami pa rin. In fairness, ang dami pa rin bumoto kay Amy, naka 12 million pa. So, ibig sabihin, may 12 million pang tangang Pilipino. So ibig sabihin, wala talagang kwenta tong mga ginagawa natin ngayon. Biruin mo, ang daming tanga. Biruin mo, 12 million na bumoto kay Amy Marcos, nagpabudol, 12 million pa. Akalain mo yun. Lupit, di ba? Pasok yung hybrid system. Yung mismong kapatid niya, biktima niyan Tama. Hindi naman binilang ng COMELEC yung nagprotesta si Bongbong. Hindi naman binilang ng COMELEC yung mismo mga balota. Yung may mga balota pa nga na basang-basa, no? Nabasa daw ng ulan.
At ayon sa COMELEC, sa Presidential Electoral Tribunal, ayon daw sa batas, ang bibilangin lang, ang susundin lang na bilang ay yung bilang ng machine. Hindi na raw kailangang bilangin isa-isa yung mga balota. Kaya ka nga nagreklamo, kaya ka nga nagprotesta sa Presidential Electoral Tribunal para bilangin yung mga balota, buksan yung mga ballot boxes, bilangin yung mga balota isa-isa. Pero yun na nga no? Alam nyo, nung panahon nga nung nagwewelga itong si Marcos Jr., nung panahon na tumakbo siya bilang Vice President at tinalo siya ni Leni Robredo, talagang nagprotesta siya dito at hindi siya sang-ayon dito sa tong machine na to, tong bagong pamamaraan sa pagbibilang ng boto, no? So, ang pinagtataka ko lang din talaga ngayon, bakit sumang-ayon na rin to si Marcos Jr. dito? Samantalang dito siya dati nadaya. Sabi niya, hindi natin sinabi yan. Ang tanong dito, hindi kaya nakabisado na ni Marcos Jr. ang kung ano man yung kalakaran dito sa panibagong style ng pagbibilang ng boto? O hindi kaya natuklasan din, talagang nalaman talaga ni Marcos Jr. etong dayaan sa COMELEC at talagang inadapt niya na lang din sa kanya? Hindi kaya ganon? Di kasi isipin nyo dito siya nadaya noon. Ito yung narereklamo niya noon pero wala siyang ginawa ngayon. Presidente na siya. O ngayon, tas eto pa si Amy Marcos, 'di ba? May pangako pala na hahadlangan tong automated machine na to. Automated counting machine na to. Pero hanggang ngayon hindi naman ginawa. Hanggang sa nanalo na naman siya ulit. So ano ibig sabihin niya? Naku po, medyo nakakakabayan ha. Pero hindi ginawa yan ng Presidential Electoral Tribunal. Ang ginawa lang nila kung ano yung inulit lang nila yung pagbibilang ng mga machine. Di natural, ganun din yung magiging resulta. O kaya natalo sa protesta si Bongbong. Ang kinalulungkot namin ay bakit yung kapatid ni Bongbong na dinaya at kitang-kita na mali yung batas dahil ayaw bilangin yung mga balota mismo at nagre-rely pa rin, no? Nagprotesta ka na, magre-rely pa rin yung Electoral Tribunal doon sa resulta na isinuka ng mga machine. Yun. Okay, alam niyo ito kaya nga siguro ngayon 'di ba alam naman natin na si Pastor Apollo C. Quiboloy ay tawag dito ay nagpo-protesta din or hindi tawag na protesta, nananawagan ng manual counting, no? So yun po yung isa sa mga isinusulong din ng Banateros at ng SMNI ngayon na panawagan sa COMELEC. So malamang sa malamang kung ano yung dahilan na ginawa ng COMELEC nung panahon ni Marcos na nadaya siya di umano, ganun din yung gagawin. Ganun din yung gagawin siguro din ngayon. Baka hindi rin payagan ng COMELEC na mag-manual counting. Ito na lang pinagtataka ko. Ang laki-laki ng pondo ng COMELEC. Nagsasayang nga sila ng 150 million. Diba? Nagsasayang sila ng 150 million para sa balota tapos wala silang sapat na pondo. Una-una pinaglalaanan ng gobyerno ng napakalaking pondo yan. Tapos kanino man nanggagaling yung pondo na yan? Galing yan sa tax, sa buwis ng bayan, sa mga tao. So kung yung mga netizen ang nagre-request ng mag-manual counting, bakit hindi nyo gawin? Diba? Napaka-simple lang naman yun. Una, laki-laki ng pondo nyo. Saan nyo nilalagay ang pondo nyo? Sa bulsa nyo. Hanggang ngayon natapos na nga yung halalan, wala pa rin yung hinihiling ng mga netizen na ipakita nyo yung 6 million na balota na ginastosan ng 150 million. Hanggang ngayon hindi pa rin natin nakikita yun.
Yun ba, sinunog ba? Sabi nila sinunog, pero hindi naman natin nakita. Wala din naman silang pinakita. So, 'di ba, na doon pa lang isa 'yun sa talagang pinaghinalaan natin na maaaring magamit ng COMELEC yung 6 million na balota na 'yon para gawin or gaya ano sa pangdaraya. Baka. Hindi ko sinasabing oo agad. Oh, ngayon tuloy. Yun nga yung nirereklamo mo eh. Bakit yun pa rin ang pagbabasihan? Di useless yung protest. Ay bakit hindi natupag ni Jaime yan? 6 na taon siya nakaupo dyan. At saka itong ating mga senador na iba pa, 6 na taon kayo nakaupo dyan. Pagkatapos ngayon kayo magrereklamo. Tama. Huli na. No? Huli na. Yun nga po, dapat sila na nga yung nanguna kasi naging biktima sila or baka may nakita sila na, advantage sa atin to sa hinaharap. Yun na nga. Admar Admar. Boss Admar, buwabanat ka na rin ha. Yun na nga yung sinasabi ko kanina. Biruin mo, 6 years ago na, tama ba? Hindi ako nagkakamali. O sabihin na natin nangyari na sa kanila to, itong nangyari ngayong halalan na inireklamo pa nila mismo. Pero magtataka ka, bakit ngayon hindi nila tumahadlangan? Bakit pumabor sila? Kasi nga, advantage nga sa kanila. Kaya tama yung sinabi ni Boss Admar. Boss Admar ha, buwabanat ka na ha. Marunong ka na ha. Baka nga may laman yung sinasabi ng congressman na kaibigan ko na palabiro, sinabi niya doon sa Amerikano, kasi yun nga, nagtataka yung Amerikano eh. Nakita namin talagang ang hirap mandaya. Pinaliwanag ng Amerikano, walang port, tapos hindi tumatanggap ng anumang signal from the outside, hindi mo talaga mape-penetrate, it's impossible to penetrate. Tapos yung kanyang memory system, pagka nalagyan na ng program, imposible naman ng palitan. At saka yung transmission niya, mahirap din na i-intercept, mahirap i-clone. Kasi grabe yung kanyang mga redundant safety or safeguard features. Hindi mako-clone yung kanyang machine. So ang pwede lang mag-transmit doon sa server, yun lang genuine machine at hindi yung clone. So nagtataka siya, ito yung bago kinakraft pa lang yung the very first law on automation. Pero advanced na yung system ng Amerikano. Hindi na gumagamit ng ballots at napaka-imposibleng mandaya pati sa transmission. So sabi niya doon sa congressman, sa amin 2, 3 kami. Habang naglalakad kami, sabi niya, bakit po hindi pinansin ng Kongreso yung presentation namin, napakaganda. Sabi ng congressman na kaibigan ko, kaya nga namin hindi pinansin yan eh. Hindi kami makakapandaya eh. Yun yung batay, yun na nga. Grabe yun ha. Grabe yung mga binibitawan ni Professor Mario dito ngayon ha. So, yung counting machine pala na yan, sinubukan, tinry. So, ibig sabihin, ay naku po. So, ibig sabihin, tama nga yung sinasabi ni Attorney Espicio ba yun? No? Yung sinasabing wag daw i-connect sa mga ganito ganyan. Tapos yung version 3, version 4, ganon. Oo, si Attorney Espicio ba yun? Basta yun, no? So, ibig sabihin, totoo pala yun. Naku po. So, yan, no? Liwanag ha. Ulitin natin yung paliwanag ni Professor, automation, pero advanced na yung system ng Amerikano. Hindi na gumagamit ng ballots at napaka-imposibleng mandaya pati sa transmission. So sabi niya doon sa congressman, sa amin 2, 3 kami. Habang naglalakad kami, sabi niya, bakit po hindi pinansin ng Kongreso yung presentation namin, napakaganda. Sabi ng congressman na kaibigan ko, kaya nga namin hindi pinansin yan eh. Hindi kami makakapandaya eh. So yun na nga.
So, ibig sabihin, may isang Amerikano na nagpresenta ng kanyang voting counting machine. So, yung machine na yon ay hindi kaya talagang mandaya kahit sino. So, talagang patas kung sa patas. So, eto daw, machine na to, hindi pinansin. Oo, kasi nga patas eh. So, ibig sabihin, ang pinansin lang etong machine na to dahil makakapangdaya makakapangdaya sa boto. O, hindi sa akin nanggaling yan ha. Dito kay Prof. Mario yan. Eh nako po sino kayang Amerikano yun? Sino kayang congressman yun? Parang ang sarap interviewin nun ha. Ma-interview nga mamaya sa SME na yun. Okay yun ha. Oh, yun yung biro na may laman. Opo, pero dito naman tayo sir kasi mahaba-habang usapin din yan lalo na itong issue ng panawagang manual recount kasi narinig na rin natin yung pagmamatigas ng COMELEC na dapat maghain na lang ng election protest, no? Kumbaga iba yung kanilang interpretasyon. Pero meron namang interpretasyon dito na nakasaad na sa existing na batas itong magkaroon ng manual na bilangan. So nakikita nyo po naman dito sa naging resulta ng halalan, lalo na after nito ang sunod na haharapin po ng Senado ay itong impeachment, pag-usad ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakikita nyo po ba na tuluyang may impeach ang pangalawang Pangulo sa bagong set ng mga senador ngayon? Actually, technically speaking, na-impeach na siya, no? Nagkaroon na ng reklamo laban sa kanya at nakaakyat na, tinanggap na ng Senado, kaya lang dinelay, January 2 daw mag-uumpisa, no? So ang para matanggal siya ay conviction, no? After impeachment, hindi ka matatanggal basta-basta kung hindi ka mako-convict ng Senate sitting as the impeachment court. So, sa tingin ko malabo na ma-convict si Vice President Sara hanggat nandiyan si Bongo, si Bato, si Marcoleta, no? Tapos si Ping Lacson at saka si Soto. Sumusunod dito sa isang malaking religious bloc, hindi ko nababanggitin ang pangalan, na kaalyado ng mga Duterte. So, pag kinausap si Ping Lacson at saka si Soto nung malaking religious bloc na ito na kumakampi sa mga Duterte. Religious bloc? Hindi kaya iglesia? Okay. Kaya pala sinama sila. Okay. Ito naman si Prof, sabihin mo na. Alam na namin agad yun eh. Hindi, pero ako naniniwala ako na si Tito Soto pwede. Pero medyo tagilid ako kay Ping Lacson eh. Depende na nga lang talaga kung may takot nga siya sa mga religious bloc na tinatawag na yan. Pero kasi ang mga talagang magiging kakampi natin niya, mamaya papakita ko sa inyo. At papakita ko din sa inyo yung hudas. Yan ha. Duterte, baka sumunod. Hindi ko naman sinasabing susunod, pero baka sumunod. Baka, okay. Si Baka. Lacson at saka si Soto. Baka lang naman pala, baka. Sasabihin sa kanila nung malaking religious bloc na ito. No? At si Villar, hindi naman talaga masasabing kakampiyan ng mga Marcos, no? At mismo kapatid nga ni Bongbong hindi niya kakampi kay Sara o sino pa yung mga ibang nandyan. Baka Amy din pala to Si Pia Cayetano ay kapatid ni Alan Peter Cayetano na dating Secretary of Foreign Affairs ni Digong. Siyempre yung puso ni Alan Peter Cayetano para sa mga Duterte. At pwede niyang hatakin yung kapatid niya, si Pia, bagamat kandidato yan ni Bongbong, blood is thicker than water. Pwede sumunod si Pia. Hindi, ako naniniwala ko kay Pia Cayetano.
may ano tayo doon, may pag-asa tayo doon kay Pia. Sa pamamagitan ni Alan Peter Cayetano. Si Villar naman, may pag-asa din tayo kay Villar, sa dalawang Villar, kay Mark tsaka kay Camille, dahil alam naman natin na magkaibigan talaga si mga magulang nila at si Pangulong Duterte. Si Amy Marcos, syempre gagampanan niya pa rin ang pagiging kunwari na magkaibigan sila ni Sara. Alam naman natin yung strategy ng mga yan. So, paninindigan niya pa rin yung pamamangka niya sa dalawang ilog, ganun. Si Kiko Pangilinan, si Bam, ewan ko, medyo tagilid din yun. Wag nyo nang asahan yung mga dilawan, no? Oo, wag nyo nang asahan yun. Sa influensya ng kanyang kapatid na lalaki, si Alan Peter. So, ang dami nito na mga hindi sigurado si Bongbong nakakampi sa kanya, no? Maging mismong kapatid niya, maging mismong tawag dito mga kasama niya sa koalisyon ng alyansa na tinatawag. So how can we now be sure, even Bongbong himself, that the senators will garner the necessary votes to convict Vice President Sara? It has now more become impossible than before June 2. So pagdating ng June 2, sa tingin ko mukhang malabo nang ma-impeach si Vice President Sara because of what happened. O halimbawa, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan, they can go both ways, no? Ang alam ko, nagpahayag nga si Bam Aquino na he may not be inclined to convict Sara, no? I don't know if the reports are accurate, pero yan daw yung sinabi ni Bam Aquino kasi binoto din daw siya ng malaking religious bloc na ayaw ko nang sabihin ng pangalan. Pero ano yan medyo duda tayo dun. Kasi isipin nyo na lang maigi. Baka yung pagiging number 2 ni Bam Aquino ay may kapalit yan. Baka yung pagiging number 5 ni Kiko Pimentel, ni Kiko Pangilinan, baka may kapalit yan. No, hindi natin malalaman talaga hangga't wala kasi tayo talagang kasiguraduhan yan sa mga dilawan na yan. Alam naman na natin ng laruan ng mga yan. So kagaya ng sinabi ko, baka parte din sila ng planong pagkatapos pabagsakin ng mga Duterte, isusunod din ng mga Marcos. Di natin alam, baka parte din sila nun. So pag pinakiusapan si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan ng mga religious blocks dyan na pinagkakautangan nila ng loob, baka pati sila ay kumampi kay Vice President Sara. Hindi natin alam, hindi ko masasabi yan. Wala akong katibayan dyan. Pero yan yung mga possibilities that cannot be discounted. So ano lang to, no? Ito ay hula lamang, posibilidad na mangyari. Pero dito naman tayo, yung pagbanat ng Iglesia ni Cristo dito kay Bungbong. Tumatapang na yung Net 25 galing-galing So panoorin po natin. Ano pa kaya mga dapat gawin ng administrasyon sa halip na makipag-away sa pangalawang Pangulo? Kalito. Una-una po, nakasalang na yung impeachment sa Senado. Hindi naman po yung pwedeng i-atras na. So, for the next several months, ang drama, political drama, ay nandoon nakatuon sa Senado, doon po sa impeachment trial. Pero sabi yung balita, di ba ang balita kahapon, ang salita ni Yusek Claire Caso, hindi naman daw sinusulong ni Pangulong Bongbong yun. Ayun pa pala, alam nyo, tawang-tawa ako dun sa ganun. Yung pagpanggap ni Marcos Jr. na kunwari putol siya sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Alam mo, yung mga ganyang strategy, nakakatanga, no? Hindi, sa totoo lang, nakakatanga yung ganong strategy ni Marcos Jr. Hindi, katod niya lang, kasi isipin nyo to maigi, pang ilang beses niya na tong ginawa.
Sabi niya dati, hindi niya papasukin ng ICC dito sa Pilipinas. Pero anong nangyari? Tapos ngayon sasabihin niya, tutol ako sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Pero anong nangyayari ngayon? Kung tutol ka, inayupak ka, doon pa lang sa Congress, dapat tinutulan mo na. Anak ng teteng ngayon katututol kung kailan na-impeach na. Raulo. Hindi nakakatanga kasi yung ganyang gawain ng administrasyon. Kunwari, alam mo yung ano yung ang tawag doon, yung laging sila, laging sala sa init, sala sa lamig. Alam mo yung ganong strategy na para wag silang masabon. Kahit naman sabihin yung gusto mong ma-impeach si Sara, kahit sabihin mo na hindi, oo, hindi, gano'n, isa lang din naman tingin sa'yo ng tao. Ganun ka pa rin. Ilang beses mong pinatunayan na weak ka doon pa lang sa ICC na sabi mo, hindi ko hayaan na pumasok ang ICC sa Pilipinas. Wala naman silang jurisdiction dito sa Pilipinas. O anong nangyari? Nakapasok pa rin yung ICC. O sige, sabihin na natin kasi ang katwiran ng administrasyon, Interpol daw ang gumamit. Anak ng teteng, ginamit nga ng ICC yung Interpol para makatawid sa Pilipinas. So wala din pinagkaiba yun, tulonggis. Ginagawa nyo naman kaming tanga kayo Huwag nyo nga kaming gawin tanga kayo. Hindi naman kami pinanganak kahapon para di namin malaman yan. Tapos ngayon, yung pakulo ni Marcos naman ngayon, yung sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, natutol daw siya. Anak ng teteng, tutol ka pala bakit hinayaan mong maipasa sa Congress yun? Ikaw ang presidente, isang utos mo lang doon na hihinto yung impeachment dyan sa Congress, hindi matutuloy yun. Boplak. Kaya tuloy. Lahat naman ng sinabi nun, kabaliktaran. Hindi naman na sinusulong. Gago. Ang lumit nila. Ang sabi, lahat ng sinabi nun, kabaliktaran Lahat naman ng sinabi nun, kabaliktaran. Hindi naman na sinusulong yung impeachment kalito. Kuminsan po nagtataka ako kung yung sinasabi niya, sinasangguni muna siya sa kanyang ang boss, sa Pangulo, o sarili lamang niyang opinion yun na pinapalabas niyang opinion. Declare, pakinggan mo yung mga anchor ng tweet. Pakinggan mo yung anchor ng Net25, Kinakaraka na. Lahat naman ng sinabi nun, kabaliktaran. Hindi naman na sinusulong yung impeachment kalito Kuminsan po nagtataka ako kung yung sinasabi niya, sinasangguni muna siya sa kanyang ang boss, sa Pangulo, o sarili lamang niyang opinion yun na pinapalabas niyang opinion ng presidente. Ay, maganda na yan. Kasi matagal din namin ito sila. Ang sakit kay Madam Claire nun, Sabi ng anchor, lahat naman na sinasabi nun, kabaliktar. Dahil pagsalita ka ng Pangulo, to sasabihan ka ng ganon. Sabi, at first day pa lang ni Claire Castro, sinabi na namin ito na hindi maganda na ang tagapagsalita ng Malacanang naging parang attack dog. Diba? Para kasing bumaba yung level Total, marami na kayong na-advise na presidente sa paglagay po ninyo. Parang nakalimutan ng administrasyong kasalukuyan na napakahalaga ng communication as a tool for governance. Yes, pag masama ang iyong communication, miski anong ganda ng iyong programa, hindi yan mai-implement ng tama. Yun na nga yung masama Paano mai-implement ng tama yun? Una, sinasabi nga ni, ano mang pangalan nito? Sinasabi nga dito na kung ano yung bungad, kung ang bungad ay masama, so yung ginagawa mong mga magaganda, magiging masama din. Kaso wala namang ginagawang masama. Mali. Wala namang ginagawang tama si Marcos. Asan project ngayon? Baka pinagmamalaki nila yung subway. Kay Pangulong Duterte pa yun. Ay halos nga ng mga build project dito, natitira na lang ho dyan is nasa 10% na lamang.
No, so bali 90 to 80% nagawa na ho ng administrasyong Duterte. So nasa 10% na lang po yung gagawin ng administrasyong Marcos. Ang masama dito tinatawag, kaya nga sila tinatawag na grap ano tawag doon? At kaya nga sila kada may mga project silang binubuksan, pinamumuka ng mga tulonggis nilang mga vlogger na project daw yun ni Marcos Jr. Anak ng teteng, lahat naman ng halos project dito 10% na lang ang gagawin ni Marcos Jr. Ang masama pa dito, yung iba nga tenga na. Diyan na nga lang sa papuntang Malate, tignan niyo yung isa sa mga parte ng build project ng administrasyong Duterte. Hanggang ngayon nakatenga, kalawangin yung mga bakal. Yun pa, katulad na lang yan, sample, yung sinabi ni Marcos Jr. sa Yolanda, na hindi pa daw tapos ng mga una-unang administrasyon. So totoo naman yun. Kaso ang problema kasi doon, anak ng teteng, 15% na nga lang natitira sa gagawin mo, ginawa na ng unang administrasyon yung 80%, nagreklamo ka pa. Diba? Yung pinakamasama dyan kaperanggot na lang gagawin mo, nagreklamo ka ba? Hindi ka nga nagbibigay ng credit doon sa unang gumawa at nakaisip ng project na yan. Anak ng teteng, grabe ka pa magyabang. Ganong kalupit ang ni Marcos. Yes. Dahil of yung tinatawag na lack of proper communication. Kaya po ako yung nagtatakan. Unang-una, kilala ko rin naman po yung iba dyan. Sa loob ng wala pang 3 taon, naka-4 na press secretary. Ayun nga. Yes po, tama. Tapos ang alam ko po, hindi naman designated na officially presidential spokesperson si Yusek Claire Castro. Press officer. Parang pinresinta niya sarili dahil araw-araw nasa press conference. No? Parang de facto, pero hindi de jure, hindi legally appointed as Hindi, alam nyo, ang dami talagang ang daming nagiging against na kay Tsaka yung pagbagsak nga pala nasa 10% na lang ata ang ratings ni Marcos Jr. Baka mag 5% yan. Mahiya naman kayo. Hindi medyo bumait si Madam Claire ngayon. In fairness medyo hindi siya naging tanga ngayon for today's video. Ay, nako po. So, yun, no? Eto na. Eto, papakita ko na sa inyo yung mga sinasabi kong hudas. Nasaan na yan? Nasaan na yung hudas na yan? Eto, papakita na natin para hindi na matagal. Eto yung mga hudas. Yan! Yan! Yan ito, pro-impeachment. Tapos swing, tas anti-impeachment. So, nandyan yung mga anti. Siyempre, number 1 sa mga anti-impeachment kay Vice President Sara Duterte. Nangunguna po dyan, siyempre, Bongo, Senator Bongo, Bato de la Rosa, at si Marcoleta, no? So, pumapangalawa dyan si Cayetano at ang dalawang magkapatid na Cayetano na Pia Cayetano at Alan Peter Cayetano. At pangatlo naman po dyan yung magkapatid na Villar, si Mark Villar and Camille Villar. At pang-apat naman, medyo rin ako dito kay Jinggoy Estrada, no? Hindi ko alam kung kakampi talaga to. Siyempre, nandyan din si Senator Robin Padilla at ito si Ejercito. At ang pinakamalala na hindi talaga natin malaman kung saan talaga siya panig, walang iba kundi si Amy Marcos. At ito naman yung mga nasa gitnaan, no? Kalagitnaan, kung papayag ba o hindi, or parang pinag-iisipan. So, nandito si Tito Soto, Ping Lacson, Bamakino. Bamakino ba to? Oo nga, si Bamakino, si Gatchalian, si Loren Legarda at si Villanueva. Oo. At nandito naman sa pro-impeachment, nangunguna, syempre si Chis Escudero, ang bata ni Lisa Araneta Marcos. At syempre, nandyan din si Manang Locaret na si Risa Ontiveros, Erwin Tulfo, Lito Lapid, Kiko Pangilinan at syempre si Erwin Tulfo. Di good luck. So yan po, no, ayan yung mga maaaring humudas
dito kay Vice President Sara Duterte. Dito naman sa kabila, sino kaya? Tayo ay magbotohan, no? Sana nga wala nang mabawas dito. Pero para sa akin siguro dalawa lang nakikita kong pwedeng humudas dito hindi pala, tatlo. Tatlo ang pwedeng humudas kay Vice President Sara Duterte. Ito pwede lang. O, baka. Nandiyan si Jinggoy, si Ejercito, si Jinggoy Estrada, si Subiri at si Amy Marcos. Hoy! Putang ng ubutong hype na to. Hindi na nawala. Yan ang mga posibilidad na humudas dyan. So, abang-abang na lang po tayo at mag-update sa kung ano yung mga mangyayari sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So hanggang dito na lang mga banateros. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.